tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Mare, pasensya ka na ha kung sakaling hindi kita nadalaw mula nang maaksidente ako. Ako nga ang humihingi ng pamanhin sa iyo dahil nagpadala ako sa kalungkutan ko na nauwi sa depresyon kung saan kamuntik ng ikasira ng ulo ko. Huwag kang mag-alala, Mare. Ang importante, nandito tayo ulit na magkukwentuhan at magtatawanan. Lola! Ang medyas ko! Ay, tignan mo dyan sa cabinet, apo. Ikaw na, Lola! Tinatamad ako eh. Dali mo! Lola! Dali mo! Ay, Marje, sandali lang ha. At tutulungan ko ang aking apo na maghanap ng medyas niya. Mare, dito ka lang. Ha? Hayaan mo yung apo mo na maghanap ng kanyang medyas. Ano ka ba? Ano pang silbi ng pagtataguyod mo sa anak mo kung sa halip na magsusumbong yan sa anak ko? At yung anak ko naman ay pagkagalitan ako. Ano ka ba naman, Mare? Sa halip na ikaw ang pagsilbihan, ha? Ikaw pa ang naninilbi sa kanila. Hayaan mo na para walang gulo at tahimik. Ay, naku, Mare. Alam mo, ang tunay na katahimikan ay umiiral ang hustisya at katwiran. Dahil walang hustisya at katwiran ay walang tunay na katahimikan. Bagkos ay pag-aalipin ang namamayani at huwag mong ipahintulot na mangyari yan. Dahil ikaw ang magulang na dapat na nagtuturo sa kanila ng tamang landas. Tandaan mo itong sinabi ko, Mare. Kumusta na kaya si Mina? May asawa na kaya siya? Ito namang si pinsang kong si Marje. Nawala yata yung cellphone number na binigay ko nung na-aksidente. Nawalan tuloy kami ng komunikasyon. At nakakalungkot dahil hindi ko na makakontak. Wala na tuloy akong kontak kay Mina. Hindi ko na rin tuloy makontak si Mina hanggang ngayon. Kamusta na kaya siya ngayon? Kamusta na kaya siya? Ang hirap sa'yo kasi, Minang, ha? Hindi mo pinagsasabihan yung mga anak at apo mo. Magsusumbong ang mga apo ko sa mga anak ko. O di hayaan mong magsumbong sila. Isumbong mo rin kung ano ang ginagawa nila sa'yo. At aawayin lang ako ng mga anak ko. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon, Mari. Ibang-iba ang itsura mo kumpara noon. Para kang 60 anyos, samantalang 55 ka lang. Hayaan mo na ang itsura ko. Ang mahalaga ay buhay pa ako. Pero anong klaseng buhay mayroon ka ngayon, ha? Ay, naku. Siya nga pala. Ito ang isda, yung paborito mo. Paksiw na bangos. Nagluto ako. Salamat, ha? Ngayon lamang ulit ako makakakain nito eh. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Ay, mabuti na lang ang magmahal sa anak. Pero ang sobrang pagmamahal sa anak, alam mo, lason yan. Ay, alam mo, kahit hindi ka nagsasalita,
Kitang-kita ko ang paghihirap mo sa piling ng iyong mga anak. Pinapakain ka ba nila, ha? Ikaw naman. Pwede ba namang hindi? Di pati na ako ngayon. Ang ibig kong sabihin, kung pinapakain ka ng masasarap na pagkain tulad noon, ay may pension ka, hindi ba? Baka itong nagbibigay ng madala sa akin noon eh. Anong nangyari? Bakit parang hirap na hirap ka sa buhay ngayon? Ay, iba na lamang ang pag-usapan natin, Margie. Lalo lamang akong nasasaktan kung mga anak ko ang pinag-uusapan. Inay! Inay! Ano yun, anak? Hindi na namin ho ba ninyo plinansya yung uniform ko sa trabaho? Halika nga dito! Lumapit ka dito! Paano maririnig ang sasabihin ko kung ang layo mo? Ano yun, anak? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na plantyahin niyo lahat ng uniform ko? Ha? Pinlansya ko kagabi Kung plinansya mo, i-press niyo ulit habang naliligo ko para hindi kusot-kusot kung isusot ko na. Ha? Pasensya na, anak. Nakaligtaan ko lang Ganyan ka naman, Logi. Pasensya, pasensya. Hindi ka naman natututo. Ate, ibigay mo nga sa akin yung ATM ni inay. Ha? Ano? Bakit, anak? Anong gagawin mo sa ATM ko? Sasanal ako dahil ni-exam na ng apo nyo. Hindi pa siya nakakabayad ng matrikula, kaya hihiram ko muna para maisangla. Walang iya ka naman pala eh. Isusugal mo ang pangmatrikula ng anak mo, tapos kukunin mong ATM ni inay para isang la. Manigas ka! Inay, alagaan mo nga itong apo mo. Bakit? Saan ka mapupunta? Reunion ng batch namin, mamayang gabi. Anak, ilang taon na ba itong anak mo? Magdadalawang taon na siya. Sa kanyang edad may kalikutan na talaga. Wala nang ibang gagawin yan kundi tumakbo. Ano pa nga ba? Ayaw niyo ho ba yun? Tumatakbo ng apo niyo? Gustong pa yatang lumpo ang anak ko eh. Hindi naman sa ganon. Kaya lang alam mo naman ang paglalakad ko. Hindi na tulad ng dati. Paika-ika na ako kung maglakad dahil sa rayuma ko. Ano ka ba naman, inay? Hayan ka na naman eh. Bukang bibig mo, sakit mo. Ang lakas mo naman. Wala ka bang alam pang sabihin? Kundi yang paika-ika mong paglalakad. Ha? Mag-exercise ka kasi para bumalik sa dati ang lakas ng buto mo. Tsaka, maligo ka para mabungo ka na mag-aalaga sa anak ko. Ano? Ipapaalaga mo kay inay yung anak mo? Oo, bakit? Malaki naman na yung panganay mo Siya na lang paalagaan mo sa bunso mo. Bakit nga ayaw mong ipaalaga ang anak ko kay inay? Dahil iiwan ko sa kanya yung panganay ko. May pupuntahan kami ng asawa ko. Hay nako, dalhin nyo na lamang ang anak nyo
Dahil si inay ang mag-aalaga dito sa bunso ko. Oh, heto na yung anak ko. Alagaan mo, inay, ha? Huwag mong hayaang masaktan yung anak ko. Anak, kung iiwan mo dito yung anak mo, pwede bang iwan mo rin dito yung pangalawa mong anak para may mautusan ako sakali mang... Anong sinabi mo, inay? May mauutusan ka? At sino ka? Para utusan mga anak ko. Ako na magulang niya eh. Hindi ko inuutusan. Ikaw pa kaya na wala ka man lang kontribusyon sa pagpapalaki sa anak ko? Kung magsalita ka, akala mo kung may ibinibigay ka para utusan ang mga anak ko. Ang akin lamang kasi, anak, may rayuman na ako. At malikot na rin yung anak mo. Nag-aalala na rin ako na... Oh, huwag mo ngang idahilan niyang mga paa mo. Simple lang naman ang gagawin mo eh. Hawak mo sa kamay ang anak ko para hindi makalayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ay nako, ang batang ito, takbo ng takbo. Halos hindi ko mahabol sa katatakbo. Teka, ay, nakabukas pa ng pintuan. Nako, baka biglang dumiretso sa pintuan. Wala pa man ding harang ang pintuan. Teka, sino ba ang bata ang matatawag ko dito? Ay, oo nga pala. Si Egay. Egay! Egay, apo! Walang sumasagot. Ayun! Tumakbo na naman patungong pintuan. Apo! Huwag ka dyan! Egay, apo! Halika nga rito at... Patungo na siya sa... ang apo ko! Apo! Apo! Naku! May sugat sa noo! Ano gagawin ko? Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Mare, bakit ka kasi pumayag na iwan sa iyo ang bata? Mabuti na lamang at napadan ako dito sa harap ng bahay ninyo. Kahit papaano napahinto ko yung pagdurugo ng kanyang ulo. Kundi kawawa itong bata. Teka, nasan bang nanay nito, ha? May reunion daw sila ng kabats niya sa school. Ay, nako! Mas inuna pa kasi ang paggala-gala, may anak siya. Hindi ka na sana pumayag na alagaan itong bata. Dahil hindi mo na kaya, Mare, ang mag-alaga nito. Yan nga, paika-ika kang maglakad. Ay, naku. Inay! Nandiyan lang anak mo. Napaano bang anak ko, ha? Bakit? Anong nangyari? Paanong nahulog ang anak ko? Sinabi ko na sa anak mo, pero ayaw akong pakinggan. Ano ba naman kayo, inay? Alagaan lang ang apo ninyo? Ang gagawin ninyo? Napabayaan nyo pa? Nakita ko naman ang bata na papunta na ng pintuan, pero dahil nga paika-ika akong maglakad, ay nahuli ako sa paglapit sa kanya. Mika, mawalang galang na sa pag-uusap ninyong mag-ina.
Pero palagay ko, hindi mo dapat sisihin ang nanay mo. At sino ang sisisihin ko? Ikaw? Mika! Bastos ka pala eh! Marje, hayaan mo na ako. Ako na lamang ang bahala dito. Pakialamira kasi. Anak, bago ka umalis, sinabi ko na sa'yo. Dahil hindi ko na kayang alagaan ang anak mo. Dahil malikot na. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na kargahin niyo na lamang siya? Bakit ibinaba ninyo? Siguro, kaya nagtatakbo. Kinalga ko naman ang bata. Kaya lang ay nangalay ng braso ko. Kaya ibinaba ko sandali. At bubuhatin ko na uli. Nagtatakbo na. Hindi ko naman nahabol. Dahil nga... Papaanong nahulog ang anak mo? Ha? Tinatanong mo ang nanay mo? Nahulog ang anak mo dahil na rin sa kababayan mo! Bakit ako? At sino ka para sisihin ako, ha? Inay, ano kasi ang ginagawa ninyo? Hindi ba't sinabi kong alagaan ninyo ang anak ko? Paano nahulog ang anak ko? Nakikita mo naman na paika-ika kong maglakad ang nanay mo. Hindi ba't ikaw ang dapat sisihin, ha? Nagsabi na nga ang inay mo na hindi na niya kaya. Bakit ipinipilit mo pa rin? At sino ka? Para makialam sa usapang pamilya, ha? Sino ka? Bakit? Kapamilya pa rin ba ang turing mo sa inay mo? Ang pagkakaalam ko kasi, ako ang kapamilya ng kaibigan ko. Dahil ikaw na nagsasabing kapamilya mo, ha? Ikaw pa mismo ang nag-aapi sa mismong nanay mo. Huwag kang makialam dito. Kaibigan ako ng inay mo. Kung kaibigan ka, ako, anak, at ikaw naman, inay, wala ka ng ibang idinadahilan, kundi ang paa mo. Alis mo nga itong saklay nito para maramdaman mo kung ano ang sakit na nararamdaman ng anak ko. Pare! Sige, Mari. Tumayo ka. Sige. Sige lang. Pilitin mo. Sige, kunti na lang. Sige pa. Sige. Sandali lang, ha. Kukunin ko yung upuan para makaupo ka't makabuelo kang tumayo. Sandali lang. Maibang patiatan ng katawan ko ang nabali mula sa pagkakabagsak ko. Ito na, Mari. Ang upuan. Yan. Umupo ka. Gusto mo, mamasahiin ko yung paa mo. Anong umiyak? Pagkatapos, iiwanan kita dito saglit, ha? Para makatawag ako ng manghihilot. Dahil baka napilayan ka. Mas mahirap kung hindi mahilot ka agad. Bakit ganon? Kung sino pang mga taong minamahal at inaalagaan ko at inaasahan ko sa aking pagtanda, ay sila pa palang mananakit sa akin sa bandang huli. Huwag mong isipin ang mga anak mo. Baka madidepress ka ulit. Basta masasabi ko lang, magpakatatag ka at patuloy na aasa sa grasya ng Poong May Kapal. Magbabago rin ang takbo ng iyong buhay. Nag-iisa
Ano pa kaya ang mangyayari kay Mina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.